So sinet up natin to. Ayan, kita nyo. So ito yung communication, then power supply. So sinet up natin to guys para makita natin kung kasi ayaw tumuloy yung kanyang hindi gumagana ang outdoor. So sinaksak muna natin siya. Ito yung communication. Ito yung reactor. Then ito yung power supply ng outdoor, tapos pupunta dito sa main board. Takbuhin natin. Okay, so yan na. Ayan, tumakbo yung kanyang indoor fan motor. Pero hindi tumatakbo yung kanyang outdoor. So old model ito na Daikin na inverter. So check muna natin to kung ano ang error. Ngayon ko lang old model, let's check it in the same way. Okay, yan na. Error E5. So error E5 to guys ang titingnan natin. Error E5 tong board na to. So hindi gumagana ang outdoor. So una natin gagawin, check natin yung 12 volts tsaka 5 volts. Ayan. So yan kasi yung magsusupply sa outdoor para gumana yung kanyang IPM. So kailangan nating tanggalin itong kanyang transistor. Ito yung nagbibigay ng 5 volts tsaka 12 volts. So walang lumalabas na supply dito. Wala siyang 12 volts at tsaka 5 volts. Check muna. Okay, so ito na yung transistor, yung 5 volts tsaka 12 volts. Ayun. Hinang ko na. Yan. Focus. Yan. So, puputulin ko na lang yung Yan. Putulin ko na lang. So, ito yung regulator transistor na pinalit natin. Testing natin ulit. So, nagpalit tayo ng 7805 kasi wala siyang 5 volts. Shorted na kasi to. Ayan siya guys, ito. Ito yung 7805 na pinalitan natin.
Okay, so bali, bago natin ibalik, lagyan natin to ng silicone sa heatsink para hindi sira ang ating IPM tsaka yung ating rectifier. So, nililis din muna natin to. Yan. Double check lang natin kung may shorted sa ating line 1, line 2. So far, wala naman. So, ganyan lang ang gawin bago mag-testing. I-double check nyo lang. So, ito siya guys, yung pinalitan. Tapos, meron tayo ditong pang-testing. So, ito panandalian lang pagka ginagamit nyo to. Saglit lang. Kasi pang-check lang to kung gumagana yung ating IPM. So, hindi ito pwedeng ibabad. So, testing natin ulit. Yan, so gumana na yung ating indoor. So, antayin na lang natin tong kung mag-on UVW tsaka yung kanyang fan motor. So, itong fan motor nito maingay din yung bearing, so papalitan din natin. So, antayin natin tumakbo ang ating compressor. May delay to, so 3 to 4 minutes ang antayin natin. So kung mapapansin nyo, temporarily naglagay ako ng overload. Yan. Para tumakbo lang ang unit. Standby lang. So, ayun. So, nakita nyo guys, tumakbo na. So, solve na ang error na E5. Tapos, titingnan nyo yung compressor. O, nag-light na. O, nag-ano na yan.
Pag intermittent na ganyan, usually tumatakbo na yung compressor. Then, ipinol out natin tong board na to.